Mga idol, tanggapin mo o tanggapin natin kung ano yung mga nangyari sa ating buhay. Maganda man o hindi, tanggapin natin yan mga idol. Yan. So, hi guys, good morning. Magandang araw po sa inyong lahat mga idol, no? So siguro napunta ka dito sa aking video para malaman mo, no, kung paano ako naka-recover sa stress, depression at anxiety mga idol. Ito kasi na sakit na ito mga idol ay laganap ito sa panahon natin ngayon. Lalo na yung mga kabataan, no? Lalo na yung mayroong mga pangarap tsaka nauwi lang sa failure mga idol. So bago natin tatalakayin yung aking na-experience ay akin munang ibabahagi sa inyo bakit ako nagka-depression, bakit ako nagka-anxiety at bakit ako laging balisa mga idol. Ganito kasi yan mga idol. Unang-una, ako yung tao na kapag ka may pangarap, may plano ay talagang aking ginagawa. Tsaka talagang nananalig ako sa Diyos, sa ating Panginoon. Pero lahat ng ginagawa ko mga idol, binuhos ko lahat ng effort ko, pero dumating talaga yung time na failure ako mga idol. So balisa ako pag makita ko yung mga friends ko, mga kaklase ko nung college, makita ko sila na umaangat na sila sa kanilang buhay, nakamit na nila yung kanilang mga pangarap sa buhay, nakapagpasa na ng board exam. Yan po. Samantala ako sa aking sarili ay failure yung na-achieve ko. Yan po mga idol. So kabaliktaran nung pangarap ko dati na kapag ka ganitong taon ay ganito na ako. Yan po mga idol. So chine-check ko po yung sarili ko. So yung tipong tinatawag nila mga idol na expectation versus reality. Yan po mga idol. Nag-expect ako ng ganito, ganyan. So pagdating ng araw sa realidad ay hindi pala applicable yung aking mga expectation. Parang ganun mga idol. Ganito kasi yan mga idol. Mayroon akong kasosyo sa isang negosyo mga idol na gusto kong pasukan. Tapos iba yung mindset niya, iba yung mindset ko. Yan po mga idol. So doon nagsimula yung depression ko mga idol, na ako yung may alam sa ganung trabaho tapos ako yung walang desisyon. Yan po. So hindi ko naman siya masisi mga idol kasi kita ko naman na umangat talaga sila, pero ibang klase yung pinapasukan naming negosyo. Sila yung umaangat nga sa buhay kaso hindi alam kung paano gawin yung negosyo na yon mga idol. Samantala ako alam ko kung paano trabahuin yung negosyo na yan, pero hindi pa nga ako umangat kasi nag-aral ako ng college, kakatapos ko lang ng college. So ngayon ang nangyari mga idol ay umasa akong suportahan ako nila kasi sabi nila ay susuporta sila sa akin, pero pagdating ng araw ay wala. So doon nagsimula yung aking stress, yung depression ko mga idol. Di ako mapakali, tapos masasabi ko sa sarili ko na saan ako pupunta, sa ano nang mangyari sa akin, kasi katatapos lang ng college dapat ay ganito na. Ganun yung nangyari sa akin mga idol. Ako kasi yung estudyante na hindi nag-rely sa magulang. Self-supporting lang po ako mga idol. Dati, high school pa lang ako, nagbo-bike ako mga idol para makapagtrabaho. Yun nga, nakapagtapos ako ng high school. Sinasakripisyo ilang kilometers yun mga idol na binabike ko. Rough road pa yung daan. Tapos, pag college mga idol, ay talagang ako lang yung nagsisikap para sa sarili ko mga idol. Tapos yung aming ama ay yun nga, mayroong kasintahan kumbaga mga idol. Kasi sabi nga nila may mga bagay daw na hindi magagawa ng anak, no, na kayang gawin sa ibang tao. Yun ang mindset siguro ng aming ama mga idol. Tsaka lasinggero yung ama namin. Tapos yun nga, imbis na suportahan ako sa college life ko, ay doon nabuhos yung atensyon niya sa inom, alak, tapos sa babae. Tsaka pag may plano ako sa buhay ay isa sa mga humahad lang yung ama namin kasi ganito daw yung the best daw yung mindset niya, yung kanyang
nasa isipan niya ay yun daw ang the best, kaya yun ang sinusunod ko. May kasabihan kasi nila mga idol na ang hindi pagsunod sa payo o sa anumang gusto ng mga magulang ay nakakasira ng kinabukasan ng anak. So akala ko dati ay yung desisyon ko na sundin yung sinasabi ng ama namin na ihinto yung aking mga plano, akala ko ay maganda yung resulta mga idol, kasi sabi nga nila kapag sinusunod mo yung magulang mo ay pagpapala yung matanggap mo. Pero sa akin mga idol, nangangarap ako, nagsikap para sa kinabukasan, tapos ay pinutol niya yung pangarap ko mga idol. So akala ko ang pagputol na yun na sinasang-ayunan ko ay magandang resulta, pero ito pala, nawi ako sa failure mga idol. So nag-eskwela ako ng college, nag-aral ako ng college mga idol, na talagang walang pahinga halos yung utak ko. Karpintero ako sa furniture, tapos mag-aral ng mag-aral, bugbog sarado tong katawan ko, tsaka yung isipan ko bugbog sarado din. So hindi maganda yung aking na-achieve sa paaralan. Hindi ako katalinuhan mga idol, kagaya sa aking mga classmates na suportado ng kanilang mga magulang. So galing sa paaralan, pagdating sa boarding house nila mga idol ay matulog, kakain na lang. Yan po. So hindi masyadong bugbog sarado yung utak nila. Samantalang ako, kailangan kong magkarpintero, magsikap, magsakripisyo para may pangbayad sa paaralan, may pang-allowance. Yun po mga idol, ang hirap talaga. So pag graduate ko ng college ay talagang walang pahinga yung katawan at isip ko mga idol. At saka yun nga, ay nakakaingit pagmasdan yung aking mga kaklase, mga kaibigan na successful na sila mga idol, nakapagpasa na ng board exam, samantalang ako ay ito mga idol, still striving hard mga idol. Napakahirap ng buhay, kaya doon nagsimula ang aking stress, depression and anxiety. Yun nga mga idol, nung dumating na yung point na depressed ako, tsaka yun nga, balisa na ako mga idol para sa aking future, ano na mangyari sa akin. So since na pinapagalitan pa nga ako ng aming ama mga idol, so support yung aking hinihingi, ang kapalit ay galit, pinapagalitan ako. Pero pasalamat ako mga idol sa aking mga kapatid, pinsan, yung mga tiyahin ko lahat, family and mga relatives ko mga idol, saka sa aking mga friends na dinadamayan nila ako. Yun nga, nagbigay sila sa akin ng advice. Yan po mga idol. Tsaka mahirap tanggapin talaga mga idol na ganito na yung sitwasyon ko, ganyan. Pero dumating yung araw mga idol na talagang masasabi ko sa aking sarili na wala na talagang pag-asa. Yun po mga idol. Kahit marami yung mga taong sumusuporta sa iyo mga idol, ginawa na nila lahat ng suporta, pero mindset ko pa din mga idol, talagang wala na. Talagang para sa akin tuyo na yung utak ko sa sa kakaplano sa buhay, ganun mga idol. Pero alam nyo ba mga idol, ito alam na alam ito ng Diyos mga idol, ni sa aking puso ay alam niya. Ganito kasi yan mga idol, halos nawala na ako ng pag-asa talaga. Hinihiling ko na lang sa Diyos na talagang nasasabi ko sa kanya mga idol na, Panginoon, ganito na ang buhay ko ay ganito na yata yung kapalaran ko. Yun ang dasal ko, sa panalangin ko sa Diyos mga idol. Ngayon Panginoon, ay hindi na ako takot sa kamatayan. Yun ang nasa isip ko dati. Kasi kahit anong support yung ginagawa ng aking pamilya, relatives, friends, ganito pa din yung mindset ko mga idol. Sabi ko sa sarili ko mga idol, yun nga, nanalangin ako, ay hindi na ako takot sa kamatayan. Kung ganito man lang aking kapalaran, mas mabuti pa kunin mo na ako Ama. Handa na ako Panginoong Diyos na haharap sa iyo. Yun, siguro mga idol, yun nga, mahirapan akong huminga. Sumasakit na yung dibdib ko, tapos tumataas yung blood pressure ko mga idol. Sumasakit pa yung ulo ko. Masasabi ko talaga sarili ko, wala na to. So wala nang patutunguhan ng buhay na ito. Yun nga, hiling ko sa Diyos na kunin niya ako mga idol. Pero may hinahadlangan ako ng Diyos. Isang araw niyan mga idol,
ay talagang gipit na ang aking pag-iisip mga idol. Isang araw niyan ay talagang iba na yung nararamdaman ko mga idol. So sabi ko sa sarili ko, base sa aking mga studies mga idol, ang ganitong sakit ay posibleng mabaliw ang isang tao. Hindi nga naghahalusinate na ako mga idol, kahit tubig, takot na akong humawak ng tubig mga idol. Yun ay isang sintomas sa ganung sakit. Sabi nila ay nakakabaliw daw. Sabi ko sa sarili ko, ayaw kong maging baliw. Mas mabuting mamatay na ako kaysa sa mabaliw ako mga idol. Kaya nakapagdesisyon ako na tatalon ako sa doon sa dagat, tatalon ako mga idol. Yun ang nakapagdesisyonan ko mga idol dati. Pero before yan mga idol, ay nanalangin muna ako sa Diyos. Yan po ang pinakamahalaga mga idol. Nanalangin ako sa Diyos. Sabi ko na pag mangyari ito, ang bagay na ito, ibig sabihin ay naaayon sa kanyang kalooban. Sa Biblia, ang pagkitil ng sariling buhay ay talagang masama sa harapan ng Diyos. Kasalanan yan mga idol, kasi Diyos lang may hawak ng buhay. Pero nung point na yun mga idol, dinadalangin ko sa Diyos. Kung ito man, Panginoon, ay sang-ayunan mo, ay ipahintulot mo mangyari ito. Pero kung ito man ay labag sa kalooban mo, O Diyos, ito ay pakihadlangan mo. Yun mga idol, nagtaka ako sa oras na yun mga idol. Paggising ko, yun nga, bumabangon ako sa kama mga idol at naglakad patungong dagat mga idol, kasi gawin ko na yung naisipan ko. Alam na ito ng isang kaibigan ko mga idol. Ngayon, iba yung nararamdaman ko mga idol. Bigla ako lumakas. Yan po mga idol, bigla ako lumakas. Nagtaka ako ang mga idol, bakit ako naging malakas? Ang hinahina ko nung mga halos isang linggo na. Halos hindi ako makalakad ng maayos. Pero nung oras na yun mga idol, biglang lumakas ako mga idol. Talagang wala akong nararamdaman. Malakas as in malakas talaga mga idol. Ni kahit isang ramdam ay hindi ko nararamdaman mga idol. Ni isang hindi mabuting karamdaman, hindi ko yan nararamdaman. Talagang kondisyon yung katawan ko at isipan. Habang naglalakad ako mga idol, ay nararamdaman ko na ang ganda ng mundo. Yan po ang aking nararamdaman mga idol. Napakaganda ng mundo. Kasi umagang umaga yun. Alas 5 ng umaga yun mga idol. Kitang-kita ko yung sunrise. Napakaganda ng mundo. Tapos may biglang pumasok sa isipan ko na nagsasabi na kapag ginawa ko ang bagay na yan, na malakas ang aking katawan at pag-iisip, malaking kasalanan yan sa harapan ng Diyos. Yun ang nasa isipan ko. Parang may nag-dictate sa aking isipan na kapag kagawin ko yun, na kondisyon yung katawan ko, impyerno ako, tutungo. Kaya malayo na yung nilalakad ko mga idol, mga nasa mahigit 1 kilometro na yun mga idol, malapit na sa dagat. Malapit na sa dagat mga idol, siguro mga 30 meters na lang tsaka dagat na. Mangyayari na ang aking nasa isipan bilang tao. Pero nung dumating sa aking isipan, yung may nag-dictate sa aking isipan mga idol, na malaking kasalanan yun, pagkondisyon ng aking katawan, kasalanan yan sa Diyos. So nangyari mga idol, ay bumalik ako sa aking kapatid kung saan ako ay nag-stay dati. Bumalik ako. Yun, kondisyon ng aking katawan. Pero pag mga idol, pagtulog ko, paghiga ko sa higaan mga idol, bumalik ulit yung aking karamdaman. Yan po. So siguro hindi mga idol, siguro hindi ipahintulot ng Diyos na mangyari yung nasa isipan ko, kasi siguro mga idol mayroon pa siyang plano sa akin. Yun nga mga idol, ay Pasko yun mga idol, December 23. Yan po. Akala ko mga idol, hindi na ako aabusan ng Pasko sa mga Katoliko, kasi hindi ako Katoliko mga idol, pero ginagalang ko yung Katoliko mga idol ha. O, masaya ang Pasko sa Katoliko mga idol. Kaya nga ako nga minsan ay kakain din ako sa mga handaan dyan para di ako sa Bisaya pa di ko maglaway mga idol.
So, yun nga mga idol, December 23, napunta ako dito sa tiyuhin ko na TikToker mga idol. Itong tiyuhin ko mga idol ay sim vibes ko mga idol na si Miling Cantila. Yan mga idol. TikToker to mga idol. Tingnan nyo sa TikTok. I-follow nyo si Miling Cantila mga idol. Yan ang tiyuhin ko kung saan ako ngayon nakatira sa kanila. So, sinishare ko sa kanila yung aking problema, ganyan mga idol. So, open-minded sila mga idol, kaya dito ako nag-stay. So, pasalamat ako mga idol, may mga kapamilya, kaibigan ako mga idol na talagang nakaunawa sa akin. So, yun ang dahilan mga idol kung bakit ako naka-recover sa depression and anxiety. Kailangan nating maging masaya mga idol. Yun lang po ang pinaka point diyan mga idol. Kapag kayo dumanas sa ganitong sakit, yan. Ang pinaka-key dito mga idol ay kailangan mong maging masaya. Yan po mga idol. Habang hindi mo kayang maging masaya ay talagang ang depression na yan, anxiety na yan mga idol, ay manatili yan sa iyong isipan o sa iyong puso, manatili yan sa buhay mo mga idol. Kaya ang ginagawa ko ngayon mga idol, since na ganito na yung nangyari sa akin, yan, since na ganito na yung nangyari sa akin, failure ako, lahat ng plano, failure, lahat ng plano, ganyan, tinanggap ko na sa aking sarili mga idol, na yung ibang tao na aking nakikita ay mas mapalad sila kaysa sa akin. So hindi na bale na kinukutya ako mga idol, ina-underestimate ng tao kasi may nakita sila sa akin na hindi ko nakita sa kanila. At yung nakita ko sa kanila ay talagang hindi kaya ng aking capability. Kasi tao lang ako mga idol. Iba yung kakayahan nila at saka iba yung kakayahan ko. Parang ganun mga idol. Kahit anong gawin ko ay hindi ako magiging ganyan. So tinanggap ko sa aking sarili mga idol na hanggang dito na lang ang aking kakayahan. So ang pagtanggap mga idol or acceptance kung anong meron tayo ngayon, yun ang gamot sa depression and anxiety mga idol. Maging kontento tayo sa buhay, anumang meron tayo ngayon. Makakain lang tayo mga idol. Yun nga, masaya na tayo dyan mga idol. Oo, tama yung sinasabi nila na mali yan. Paano ka asenso kung ganyan ang mindset mo? Pero sa mga katulad natin ganun mga idol, sa mga katulad natin, sa mga katulad kung ganun ang nangyayari, kasi ganito kasi yan mga idol. Hindi kasi nila ramdam kung ano yung maramdaman sa mga taong walang nagsupport. Yan po mga idol, makapera ka lang kung kakayod ka sa sarili mo. Halimbawa, makapag-eskwela ka, makapag-aral ka, kung magtrabaho ka. Yan. May iba kasi na talagang suportado ng mga pamilya, no? May iba na ano yung gusto mong negosyo? Sige, suportahan kita, bigyan kita. May pamana yung magulang. Sa akin siguro yung ama namin pamana siguro mga idol, buti lang ng alak siguro yung pamana niya sa amin. Sigurado yan mga idol para sa akin, no? Tanggap ko na yan. Yung mga relatives ko, mga friends ko, nakakainggit man pero yun ang realidad, no? Pamamanahan sila ng kanilang mga magulang ng kayamanan, samantalang ako buti lang ng alak siguro yung pamana ng aming ama. Yun po mga idol, di ko yan ikinakahaya mga idol, pero yun kasi ito ay magsilbing aral sa mga magulang, lalo na yun sa mga ama sa kanilang mga anak. So para po sa mga magulang, no, na kung mayroong pangarap ang inyong mga anak mga idol, kung mayroong mga pangarap, ihayaan ninyo ang inyong mga anak as long as hindi sila mapapahamak. Yan po mga idol, kasi ito ang nangyari sa akin. May skills ako mga idol, meron akong sapat na talino para gawin ang skills ko. Kaso yung skills ko no ng ama namin, yun ang ini-insist niya mga idol, na dito ka. May kasabihan kasi mga idol, may daan. Yan mga idol, may daan. Itong daan na ito, kabisado kong daan na ito. Tapos ito din ang daan na kabisado ng aking ama. Ang gusto ng aking ama ay dito ako dadaan. Paano ako dadaan dito na hindi ko kabisado itong daan na to? Yan. Dito ako. Pero di siya gusto dito. Dito niya ako dinala. Kasi may kasabihan, pag
sinuway mo ang iyong magulang ay karma darating sa iyo. Kaya sinusunod ko ang magulang ko. Yan. Ngayon ay lesson ko dito mga idol, hindi lahat ng advice ng mga magulang nakakabuti sa anak. Yan po mga idol. Kasi iba yung capability ng ama o magulang, iba yung capability ng anak. So dapat mga magulang ay ginagalang ninyo yung capability ng inyong mga anak. Yan po mga idol. Kasi dumating ang araw mga idol, kagaya nito, di ko nagawa yung mga plano ko sa buhay. Paano ko matutulungan yung aming ama? Ngayon parang sinisingil na ako mga idol na hindi talaga mabuti yung resulta. Yan po mga idol. So, ganun lang. Kung ano yung desisyon ng anak, suportahan ng magulang, tama yung ginagawa ng aking mga tiyuhin, aking mga tiyahin, yung mga relatives ko, tama yung ginagawa nila, hinayaan nila yung mga anak nila at sinusuportaan sa anumang plano sa buhay. Yan po. So iba kasi yung ama namin mga idol, talagang ini-insist niya na magaling siya. Doon kami dadalhin niya, pero mali yun pala mga idol. Mali pala yun. Iba yung gusto ng anak, iba yung capability ng mga anak. Ganun. Masakit sa pakiramdam mga idol. Gusto ko mag-engineer. Pero yun, gusto ko mag-engineer, gusto ko mag-architect mga idol kasi may skills ako sa art. At saka sa mathematics meron akong konting skills diyan. Samantala yung aking kaklase dati na kadalasan ay bagsak sa grado. Pero ngayon siya ang tumupad sa aking mga plano sa buhay. Para sa akin mga idol, masakit yan. Kung ako ama, aking anak nangangarap ng ganon, pero doon sa ibang bata o ibang anak na ibang tao na tupad yung pangarap ng kanyang anak, para sa akin mga idol, masakit yan. Yun ang aking nararamdaman. So ang mahalaga mga idol dito ay acceptance. Balikan natin mga idol, ang paano ako naka-recover sa stress and anxiety ay acceptance mga idol. Tanggapin mo o tanggapin natin kung ano yung mga nangyari sa ating buhay. Maganda man o hindi, tanggapin natin yan mga idol. Yan. So, sana po ay mayroon kayong kunting natutunan dito sa ating video ngayon. At kung nagustuhan mo tong video na ito mga idol, at paki-like po, share at paki-subscribe na din kung bago ka pa lang sa aking channel, para marami pa akong i-share sa inyong mga videos, sa mga experience ko mga idol, kung bakit ako lalo na sa mga estudyante ngayon na working student, yan, kung paano ako nakapagtapos sa pag-aaral sa sariling sikap. So baka makatulong ito sa inyo ang aking experience mga idol. So yan po, maraming salamat po at hanggang sa muli po mga idol, kita-kits tayo.